Magandang araw mga lods. Ayan. Ngayon may itatapik ako. Totally tinapik ko na dati to. Pero alang-alang doon sa isa nating subscriber. Itatapik ko to para sa kanya. Pati na rin sa mga yung mga nagpapaina kayo ngayon mga lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan, ang ganda ng ating mga may lumabas na rainbow. Ayan. Lods Arnold Toralba. Ayan, yan yung rainbow talaga, lods. Pero minsan, kahit kita mo ng rainbow yan, pero paglaki pa rin, nagbabago yan. Yan yung lods. Para may idea ka. Pero hindi yun ang topic natin kasi napagkwentuhan lang namin ni ni Lods Rodolfo. Ang ko talaga kay Jerome Cabrera o Jeff Cabrera. Kasi nag-send siya ng video. Siya yung nag-send ng video mga lods na Siam yung painakay na yung kits na yung galing sa atin. Di ko lang kung binili niya yun o panalo niya mga lods. Ngayon nakita niya yata na kumbaga masipag mag-inakay. Sabi niya sa akin, ang hirap din pala lods ng sabi niya, magpainakay. Namamatayan daw siya ng inakay mga lods. Siguro mga naiipit yung mga inakay niya. So ngayon kaya tinapik ko to para maiwasan yung mga ganyang pangyayari mga lods. Kasi yan pag sumobrang dami talaga at hindi mo hinandle ng maayos yan, malamang-lamang baka matira dyan 5 na lang o basta mababawasan kung Siam yun magiging 4 o 5 na lang kasi naiipit mga lods. Yan, kagaya nakikita nyo sa monitor, totally binawasan ko pa yan mga lods. Binawasan ko yan kasi ang technique nga kasi dapat yung magkakaparehas ng laki ibigay mo doon sa kaparehas ng size. Ang tawag ko doon na siapol kumbaga. Kasi mga lods, pag hindi mo sinyapol yan, malamang-lamang yan. Kasi dati ganyan din Kita nung may ginawa ako na nag-iina yung mga tapos may trabaho ako. So kung hindi ko sila naasikaso, ayun ang nangyari. Totally namatayan ako ng 3 mga lods. Kasi umaga, iiwanan ko, pakakainin ko muna, tapos iwanan ko, nadarting ako gabi. So ayun, hindi ko sila namomonitor masyado. Tsaka parang halos, hindi ko tinitingnan na kung ba yung magkakasing sukat. Ayun, namatayan tayo ng 3 mga lods. Kasi may ginawa ako, gabi na ako nakakauwi. Kaya, ang resulta, medyo napabayaan ko yung mga alaga natin. Kaya nung nag-inakay, namatayan ako 3. Although hindi naman masama yun dahil sa dami ng breeder ko. Hindi ako nagkakamali, yung breeder kong huli ngayon, 8 yata. Ayun, namatayan ako ng inakay. Kasi nga, yung trabaho, di ba? Gabi na ako umuwi. Medyo napabayaan. Although common lang yun mga lods na namamatayan tayo. Wala naman perfect sa mundo Kaya lang, yung sobrang na bawa yung isang isang pares mo may inakay tapos kabila meron din ang daming namamatay hindi normal yun mga lods. So ngayon kaya ako ginawa tong video na to para kay Jeff Cabrera kasi sabi niya hirap din para lods ng marami kasi yun nga naiipit lalo na pag yung ilang sa yung ibon na may ibon kasing gano'n pag pinakain mo tatakbo sa loob ng nest box, so may tendency maapakan niya, magkagulo sa loob ng nest box, naapakan na nadaganan pa lang mga kasama mga lods kasi hindi na pare-pares ang sukat niyan So ngayon ganito yung technique dyan mga lods. Ito natapik ko na pero ulitin natin. Di ba halimbawa 5 yung breeder mo, halos halos magkakapanabay. Kasi ganyan yan pag season nila halos magkakapanabay yan. So ngayon ang gawin mo, pag merong nauna, medyo malaki na yung mga inakay na may nauna. Yung kabilang nest box. Ang edad 3 araw, yung isa naman 1 linggo. Yan.
So pag lumalaki, hindi pantay-pantay ang laki niyan. Eh merong kagaya nung pinakita ni Lods na meron siyang mga inakay na ang dami, siyam. So ang gawin mo dun, Lods, kung meron kang ibang breeder, ibigay mo. Either na kung maliit yung huli yung nauna yan, yung marami tapos merong huli, maliliit. So yung mga maliliit, kunin mo, ilagay mo dun sa breeder na isa na maliliit din ang inakay. Diba yung pag-iwahiwalayin mo yun, okay lang yun. Lalo na kung kabisado. Tsaka hindi totoo yung iniiwasan kasi ng iba yung yung magkakapatidan. Hindi totoo yun. Tsaka kung kilatis mo naman yung ibon mo, kung anong mutation yan, so alam mo yun. Kasi ako alam ko kung kanino mga inakay yun. So ang ginagawa ko, ito Lord, sundan mo lang. Ang ginagawa ko, halimbawa, sunod-sunod tong anak nito, nadadaganan, Tapos meron ding maliit yung kabila, kunin mo yung maliit dito kasi marami sila, kunin mo. Dalhin mo dun sa bagong yung halos maliliit din. Ngayon, kung sobrang dami naman, dalhin mo rin sa iba. Tapos yung malalaki naman, kung malaki naman yung nauna, so kunin mo naman yung malaki, iwan mo yung maliit. Parang ganun, baliktaran lang yan. Ibig sabihin, by size, size by size yung gagawin mo. Okay lang na mag-iba-iba ng parang poster, kumbaga ganon, pinaposter mo. Kaya lang medyo may lang konti, obserbahan mo yung kung hindi siya maselan. Paglagay mo, titingnan mo kung hindi niya ginagalaw. Pag di niya ginagalaw, okay lang yon. Kaya importante malang amoy yung kamay natin Kasi baka mamaya naamoy yung sa kamay, mamamatay yung papatayin niya. Pero kung wala naman, hindi naman niya ginagalaw, yun, pabayaan mo lang. Aalagaan niya yun kasi yung parakeet likas na mabait siya So sa ganon, may iwasan yung pagkadagan ng kasi madalas yan nadadaganan lang yan kaya namamatay Ganon yun mga Lods. Ngayon, yun yung first na the best na method para hindi ka mamatayan ako Lods, hindi naman siya nagbubuhat ng bangko. Isang panahon talaga higit 30 yata yun kung di ako nagkakamali basta marami sila, walang namatay kahit isa. Hindi ko alam kung tsamba lang sunod-sunod yun, ganun. Kita nyo, nung hindi ko sila ginalaw, may namatay 3. At ang masakit pa, yung isa malaki-laki na pero wala pang balahibo. Siguro yun ang pinakabunso, nadadaganan siya kasi nagsisiksikan sa isang dulo yan So pag nandun yung inakay, patay, todas yun. So ganun yan mga Lods. Kaya yun ako sa karanasan ko, kumbaga diskarte lang Ngayon napabayaan ko, 3 yung patay. So ngayon medyo wala akong medyo wala akong masyadong gawa na, petik-petik na lang, kaya gagawin ko uli yun. Although yung mga napisa hindi pa tapos meron pang hindi bumababa, nasa pa yata yun kasi may 6 tsaka 4 10, may 10 pa. Yung iba nakikita ko tumutok pinorse ko ng binaba, so may 10 pa pero yun, kagaya ng nakita nyo sila yun yung isa hindi ko na yata na video ako kung nandito yung video yun 10 na lang alam ko natitira. Tapos parang yung sa 10 na yon, yung 4 tsaka 6, parang kinuha ko na rin yung isa. Ang pagkatanda ko parang binaba ko na rin kasi malaki na rin siya. So gano'n lang ang technique. Ngayon ang isang option naman ganito, halimbawa wala kang pagposteran, di ba walang poster. Kaya ang isang diskarte pa, dapat malaki yung nest box. Yun ang advantage ng malaking nest box. Ako ginagawa ko dati, kahit ngayon, ko sila, yung mga maliliit ginigit na ako, hindi ko siya nilalagay sa sulok kasi pag medyo malaki na pumupunta yan sa sulok So ang gagawin ko, ang ginagawa ko, nilalagay ko sa gitna, kinakalat ko yung mga inakay. So magsiksikan man yan, nasa gitna sila, hindi sila tinatamaan. Yan.
Ganun yung mga technique loads para maiwasan yung sobrang mamatayan. Hindi na maiwasan yung mamatayan pero at least minimal, napakakonti. Kasi kay Jeff nalulungkot si Lods kasi nga hirap din daw palang na marami yung inakay kasi parang nabisa rin yung yung mga niya, parang sabay-sabay din. Ngayon parang mahirapan siyang i-handle kasi nga namamatay. Kasi yung iba mga Lods ang ginagawa nila, nakita ko sa isang vlogger to ang ginawa naman pag sobrang dami, hinahandpid niya. Ayun, pag matyaga ka, pwede rin yun mga Lods. Kaya ako, wala ako sa kondisyong mag-handpid mga Lods. Kasi masyado akong busy-busy yan kahit nasa bahay lang ako. Akala mo, parang minsan walang ginagawa. Pero buting-ting ako ng buting-ting sa loob. Sa ibunan ko lang, minsan inaabot ako ng tanghali. Minsan nga, alas 2 Mula umaga hanggang alas 2 nandun ako. Kung ano-ano lang yung mga binubuting-ting ko, mga Lods. Kaya hindi ako pwedeng wala sa ko, yung diskarte ko yung pag gusto ko sana siya, pero nakikita ko parang matrabaho siya masyado mga Lods. Kaya hindi ko siya kayang i-handpid. Mabuti kung meron akong buyer na talagang lagi naghahanap ng handpids. Diba, baka sakali siguro, tsagain ko yun mga Lods. Kaso wala naman Kasi yung handpid sa totoo lang, mahal yun. Kasi natitrain mo yun, may recall yung mga ganyang ibon. Kahit parakits yan. Ang pinakamababa sa handpid, alam ko, yung pag nakatrain na, yung marunong na ibon. Ang pinakamura dyan, 1,000 hanggang 1,500, 2,500, gano'n. Kasi hindi biro mga Lods yung mag-alaga ng yung iti-training mo. Hindi lang basta handpid talagang train. Iti-train mo siya. Wala sa ko yun, wala sa vocabulary ko yun. Kaya sabi ko nga, pag nag-handpid ka siyempre, yun, sabay train yun. Kasi sayang naman na hinantid mo tapos hindi nag-train. Sayang. Kaya kayo mga Lods, kung babala kayong mag-handpid, i-train nyo. Para hindi sayang, may recall yung ibon. Pag tinawag mo, siya, lumalapit sa'yo mga Lods. Ganun yun mga idol. Ayan, si Jeff. Ganun yung pwede mong i-handpid. Kaya lang, hirap nun. O kaya pa poster. O malaki ang nest box mo, pag iwahiwalayin mo. Ayan. Ganun yung mga technique. Pati na rin sa mga UV, baka nahirapan kayo pag lalo na yung mga yung galing sa akin. Pag nag-inakay na yan, maraming mag-inakay mga Lods. Masipag. Yung nabilang ko, maganda yung ibon niya, kumbaga. Although sa iba't ibang tao ko nabili ito maganda. Nasa pag-handle din siguro. Tsaka sa alaga mga Lods. Kasi sabi nga ng isang subscriber natin na pumunta, yung sa kanya daw, pag umitlog, 2, 3, kasi 4 lang, gano'n. Siyempre, may mamamatay pa doon, sabi niya. Kasi natitira lang yata, 2. Tapos siya rin nagpatunay na malakas ngang umitlog, malakas maginakay. Siguro, masasabi ko doon, swerte ko lang siguro na nakakuha ko ng ganong ibon, tapos na-handle ko siya, marami maginakay. Hanggang ngayon naman mga Lods Ngayon medyo inaawat-awat ko kasi hindi naman laging may kumukuha ng ibon mga Lods malakas din sa patuka siyempre. Kaya minsan nagpaparapol tayo para lang maitawid natin yung mga alaga natin So pag nagparapol tayo, ayun, may patuka sila. Kaya ngayon, di ba, katapos lang ng parapol, sawa sila sa pagkain mga Lods. Ganun lang ang teknikan mga idol. Kasi ang ibon baka mamaya si Lods Jeff, may stress. Mamamatay yan siya ng hindi. Huwag kang may stress Lods pag-aralan mo kung paano technique yan. Binigyan na kitang idea uli. Na-vlog ko na ito although in-upgrade ko lang. Ganun lang ang gawin mo. Kasi ang pag-iibon mga Lods, huwag sanang magbigay ng stress sa atin. Dapat siya yung magtanggal ng stress mga Lods.
Ako ginagawan ko siya ng di ba, noong una, naiinip ako dahil 1 kilo, minsan inaabot ng sa isang pares mga lods, sa isang pares, aabutin na 1 buwan yan, yung coke na, palalagyan ko ng yung 1.5, aabutin na 1 buwan yun sa ibon, kung isang pares lang. Kaya ako nainip ako kung bumili yata ako ng 3 kilo. Ang tagal maubos, 1 buwan yata. Gusto kong bumili na uli akong pagkain. Nung dumami naman, ayun na. Di mo naman alam kung paano ko titipirin, di ba, no? So hanggang sa nakakuha ako ng mga technique, kasi iniwasan ko ma-stress sa ibon, mga lods. Dapat sila yung magbigay ng, kumbaga, stress relief dapat sila, hindi yung ikaw yung may stress sa kanila. Dapat magpantanggal sila ng stress, mga lods. Kasi nung dumadami na rin to, tapos wala akong trabaho, di ba, no? Minsan walang tanggap. Si Commander yung siyempre, nakakayarin kay Commander. So umisip ako ng ng diskarte, mga lods. Andun yung magbenta ka ng ibon. Ito, mga lods, technique lang Pero hindi lagi, kasi ako naman pag talagang walang-wala, tapos may bumiling ibon, binababa ko presyo nun. Pantawid lang sa mga sabihin, pantawid, patuka lang, kumbaga, pampatuka. Ganun, mga lods. Pero may time naman, galante yung bibili. Minsan, sobra pa nga yung binabayad. Yun, swerte na natin yan, mga lods. Kasi nga, tatanungin ka pa kung di ka talo Di ba, no? Ito, yung mga bumibili sa atin, sa karamihan, mabait. Mabait sila karamihan. So, ganun. So, hanggang sa nagpaparapol ako. Di ba, no? O, di, at least, may pinagkukuha na sila ng pagkain, mga lods. Ganun lang ang technique, mga idol. Gaya ni Lods, namamatay na sila, baka may stress. Wag, pag-aralan mo yung ibon mo kung paano sila makakasurvive sa ganun. Ganun lang yun, mga idol. Yan, lalo na yung mga yubing na nanonood, nakikinig. Pakinggan yung mabuti to para, kasi minsan nakakainis talaga yun, maubos yung mamatayan, nakain ng daga, ganyan, di ba, no? Nakaka-stress talaga yun. So, dapat pag-aralan mo, Lods. Tingnan mo ako. Laging napapasok ng bubwit. Kesa mamatay yung mga, buti walang namatay naman. Hawa naman ng Diyos, Bago mangyari, yun. Yung mga binili ko pa sa online ng mga screen, binalot ko uli. Di ba pangit na yung cage ko, At least, buhay yung mga alaga ko, mga Lods. Ganun lang. Di kampante akong nakahiga. Kasi minsan, nakakalimutan kong tanggalin yung patukaan. May tendency talaga na makakain ng tain ng daga yun, ng bubwit. So, delikado yung alaga natin, lalo na kung may inakayan. Diba, no? Kaya minsan namamatayan tayo ng So, para maiwasan yun, di pag nakita mong ganyan, di balutan mo, yan. Kaya ni Jeff. Huwag kang may stress sa ganun, Lods. Pag-aralan mo yung gusto mo gayahin mo yung technique ko. Ganun lang yan, ang technique. Kasi tayo rin ang matututo ng diskarte kung paano mga teknika. Tayo rin ang makakatuklas, mga Lods. So yun, mga Lods, siguro malaking bagay yun, lalo na sa mga UB yan, kay Jeff Cabrera, Lods. Sana makatulong to sa'yo at pati na rin sa mga UB na nag-aalaga ng mga parakeets, mga Lods. Okay, mga Lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Kung bago pa lang sa ating channel, mga Lods, mangyari makahingi ng isang subscribe mo at pakiclick mo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa ating mga video. Okay, mga Lods, maraming salamat. Bye-bye.